Hello, magandang gabi po. Ang pag-usapan naman natin sa ngayon ay ang mga kasuklam-suklam na bilihan sa Comelec. Ako po ay nagkikwento kasi may personal ako na alam sa nangyayari dito. Ang una kong personal na alam po ay noong ako ay abogado ng alab ng mamamahayag na noong 2012 ay nagsampa kami ng petition for accreditation bilang party list para sa mga mamamahayag. So ang aming number one nominee noon ay si Mr. Jerry Yap na presidente ng National Press Club sa panahon na yon. At ang number two ay at ako ata yung number two. So anyway, nung nagsampa kami ay nilapitan kami ng dalawang tao sa Comelec. Ang nilapitan ay ang aming Secretary General na si Edwin Alcala. So nagkita sila sa Harbor View, diyan sa may restaurant yan na masarap na kainan niya na restaurant. Diyan sa may Luneta. At doon ang humingi na tao ay tulungan kami sa aming application sa aming party list accreditation kung magbibigay kami ng 3 milyon. Noong araw, 3 milyon. Pero ngayon po, ang bilihan ay 7 milyon noong nakaraan bago mag-eleksyon. So, noong araw, 3 milyon ang hinihingi ng tao na yon. Actually, na-convicted na yung dalawang taong ito nang hingi. Kaya, may personal knowledge kaming alam nito at least may kalibre kami para magsabi na totoo po itong aming kwento. Hindi ko na lang banggitin ulit, total na naparusahan na rin yung dalawang tao at yung dalawang tao na humingi sa amin ng 3 milyon ay para daw yun 1 milyon ibibigay kay Commissioner Losinito Tagle. At ang isa pang milyon ay ibibigay daw kay Commissioner Yusuf na fiscal sa Marawi na inappoint ni Noynoy sa Comelec. Kasama sila ni Andres, panahon ito ni Sixto Brillantes na siyang chairman ng Comelec. So ngayon, ang nangyari dito ay siyempre nireklamo namin. So nireklamo namin, nagkaroon ng hearing at ako pa nag-prepare ng mga affidavit at mga dokumento at nauwi ito sa pagsentensya sa dalawang tao. Pero ang sa aming party list ay nabasura. So nung nabasura ang aming party list application, ang ginawa ko ay umapila ako sa NBank. So sa NBank naman ay nireject ulit. So pumunta ako sa Supreme Court at nag-utos sa Supreme Court na tingnan ulit ang aming kaso at nag-issue ang Supreme Court ng status quo anti-order. So nevertheless, hindi na rin namin napatuloy yung kasi out of time na kami. Wala na kami mahabol na panahon at mag-i-election na sa May 2013. So anyway, magandang gabi po kay Pastor Rodi Rabi, Maya Pabengi, kay Presperis at saka sa iba pa, no? Na ibang rabim sa mga kabsat ko. Maayong gabi sa mga Ilonggo, maupay gabi sa mga waray-waray, maray na banggi sa mga Bicolano. Okay, so ngayon ang nangyari doon po ay talagang sa kasunod noon, nagkataon na pumunta kami ni Mr. Jerry Yap sa Diamond Hotel Lane, napunta kami doon. Nagkape-kape kami, pinag-usapan namin yung aming future bilang mga sa party list. So nangyari, habang kumakape kami, nakita namin sa isang mesa sa private sa very important persons na space ng Diamond Hotel, nakita namin si Commissioner Yusuf at saka yung isang commissioner pa at kausap yung taga Bicol na politiko. Nako, pinicturean namin. So, alam mo na ang ibig sabihin. Yun naman, may patungkol naman yun, suspetsa namin sa kaso ni, tumatakbo kasi noon si Aga Mulak sa Bicol bilang congressman. Alam mo naman, niyari nga, disqualify pa ka siya So, yan po, ganun po karumi
ang aking personal na alam, ganun po karumi ang Comelec. May personal din akong alam, hindi ko lang muna babanggitin kasi magpapaalam ako sa kanya kung talagang gusto niya. At nag-apply po siya, isa sa siya nag-apply ng accreditation. Ito ngayon lang para sa 2025 elections. Nagbayad siya ng 7 million. Na-disapprove. Pagkatapos, ang ginawa niya ay bumili siya ng isa pang party list na hindi na ginagamit. So binayaran niya. Nakatakbo siya. Hindi ko lang alam kung nanalo o hindi. Pero at least, yan po, personal ko na alam na binabanggit sa akin. Number 2, number 3, at dami kong ito sinasabi ni ipipresenta ko dito siya sinasabi ni Duterte Youth Chairman na si Cardema. Pero may isang judgment call ko sa kanya, parang totoo yung mga sinasabi. Kaya pakinggan natin po kung anong sinasabi niya. Patungkol sa korupsyon ito sa Comelec. Kasi po, naghahamon siya at binalaan niya ang Comelec na kung hindi sila pasumpain ay isusumbong sa mamamayan, sa lahat ng tao, kung ano ang mga personal na alam nila na kabuktutan at kabulukan na nangyayari sa loob ng Comelec. Bentahan talaga numero 1 dyan. So anyway, sa impression ko sa kanya, sa sinasabi niya, marami pala sa kasama sa Duterte Youth Party List ay mga mga graduates ng Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, at mga iba pang academy. Members, at sila po ay mga karamihan sa servicemen na lumabas din sa serbisyo. At ang kanilang target daw ay kalaban nila yung left o yung NPA. Pero pakinggan natin siya sa kanyang sinasabi at kayo na maghusga kung talagang may katuturan ito sinasabi niya. Pero po, isa lang ang puna ko dito. Mr. Cardema, kung totoo yung sinasabi mo, hindi na kailangan kung kayo ay iproklama o hindi. Kung iproklama kayo, dalhin mo yan doon, i-privilege speech ninyo ng mga ng mga congressman ninyo. At kung hindi man kayo maproklama, i-privilege speech nyo sa labas, sa kalsada, para makikita natin dito. At para sa once and for all, matapos na itong kabulukan dyan sa Comelec. O ito, pakinggan natin. Paano namimira ang mga tao sa gobyerno. Opo. So, Chairman, yan pong inyong sinasabi na yan, Chairman, ay may kondisyon. Kapag hindi kayo pinroklama official statement kahapon, alright? Opo, sir. Sige. Babasahin ko itong last part, ha? Ito, babasahin ko in toto. Ikaw ba gumawa nito, Chairman? Yes po, sir. Okay, ako ba? Ito, babasahin ko. Sinasabi ko sa inyo, Comelec, at sa nagko-control sa Comelec, kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at Comelec kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at bakit wala pakialam? Alam nyo, may pakialam kayo. O ano ba yon? Grabe, no? Totoo, pati desisyon sa Comelec, binibenta. Isi kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyong-milyong Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po, sir. Sa akin Okay. po yan. Dahil totoo Okay. po yan. Opo, sige. So ganito po. Totoo daw yan, totoo. Ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga impormasyon na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Yun ang magandang Kapag tanong. ba kayo pinoproklama na, hindi nyo ito gagawin na? Magandang tanong yan Ted Pailon. Hindi, sir. Ginagawa namin yan. Alam nyo, ang Duterte Youth Party List po, ang kaisa-isang nakaupo sa Kongreso na nag-file ng panukalang batas para ibalik yung death penalty sa mga kurakot, sa mga teroristang NPA at sa mga kriminal sa ating gobyerno.
Ngayon, wala nga po nagko-co-author sa amin kasi tungkol yan sa plunder at corruption po yung death penalty na ibinabalik natin. Opo, pero yun po'y panukala. Pero dito po kasi sinasabi nyo, opo, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan. Ibig sabihin po, mag-expose kayo ng mga katarantaduhan, kalokohan. Pati kaninyo doon sa mga aregluhan ng kaso sa COMELEC. Iba ho yun sa pag-file ka ng bill, no? Concerning plunder or death penalty sa whatever. Iba ho yung may sinasabi ka na may alam kayo na dapat isiwala sa taong bayan. Ano po yung alam nyo na yon? Yes, ganito na lang sir, para mabilis na statement po. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ibinoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan. At na Ibig sabihin, tinanggalan, hindi sila binigyan ng pundo ni Romualdez. Grabe, Romualdez, meron pa pala dyan sa Kongreso. Ha? Grabe, may tinitingnan, may tinititigan. mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat Sino yun? bayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo. Ibig sabihin, ang abogado nila dati sa Duterte Youth Party List ay yan nagkwento daw sa kanila na siya mismo namimigay ng pera sa loob ng COMELEC. Sa kaso, wala kaming pambayad. Kaya nga kami hindi naka-move on dati kay Rowena Guanzon. Sabi ko sa inyo, kami po ay hindi trapo. Tinuturo niya si Rowena Guanzon. Ganon. Ay, Rowena, sabta ini ay, di ba ko kapate, kaya ko parintita ka eh. Yung parang kapag panahon na namin sa Kongreso, kami naman ang mangungurakot. Wala kaming pakialam dyan sa mga kurakutan sa gobyerno. Dahil kami nga, nagkadete, galing PMA, galing PNPA, ang mga kasama namin, puro opisyal ng Armed Forces at PNP na inaalay ang buhay para sa bansa. Kaya kung pipigilan nyo kami makaupo, talagang sinasubvert nyo yung demokrasya ng bansa, sasabihin namin sa taong bayan kung gaano kalala ang korupsyon at pandarambong sa gobyerno na sa sobrang lala, kahit saan ka tumingin, alam mo, nangungurakot yung mga tao sa gobyerno. Alam nyo, isang masabi ko sa inyo, kapag kami ay hindi nyo pinaupo next week at hinayaan nyo kami, maging oposisyon man lang o ipagpatuloy ang advokasya namin sa Kongreso laban lang sa NPA, yun lang ang aming talagang pangarap sa buhay. Makipag-away dito sa mga makakaliwang to. Pag kami hindi nyo hinayaang makaupo next week, binoto kami ng taong bayan. Sasabihin namin, yung hindi sinasabi ng mga kongresista at ng mga dating kongresista kung paano nangungurakot ang mga tao sa gobyerno. Wala kaming pakialam kahit Sige, mamatay Pikes. kami. Dahil yan naman talaga ang pangarap namin sa buhay dati, mamatay para sa bansa bilang sundalo, bilang pulis. Ngayon, ibinoto kami ng 2 milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Kami ang binoto ng mga pulis at sundalo, mga OFWs at milyong-milyong Pilipino, ayaw nyo kaming paupuin. Ay, sasabihin namin next week, kapag hindi nyo kami pinaupo hanggang next week, sasabihin namin yung paraan na nagbebenta ang COMELEC ng mga desisyon, accreditation, at sasabihin namin kung bakit ang mga tao sa gobyerno nakatutok sa mga proyekto
Hindi Okay. naman engineer yung mga nasa gobyerno, bakit namimili ng proyekto? Sige po. Sasabihin namin kung paano namimera ang mga tao sa gobyerno. Okay. So, sabi ni Pentalo, sige po. So, ito lang sa akin, Mr. Cardima, kung nakikinig man ka, hinahamon kita, gayahin mo ako kahit wala ako sa gobyerno, ay hindi ako natatakot na ibulgar kahit sino. Siyempre, kailangan lang natin yan, kunting ebidensya. Pwede na yan. Kahit basta may ebidensya ka lang, pwede na po yan para makatulong lang sa bayan. Ibig sabihin, ang punto ko dito, Mr. Cardema, you don't need to be proclaimed in order for you to help our country. Kagaya ko po, ay hindi naman ako, wala naman akong posisyon sa gobyerno. Pero ang aking may tutulong sa pamamagitan ng pagbablog, mumulat sa mata ng mga nakikinig sa akin, at hoping marami ang makakapag-unawa kung paano talaga ang pamahalaan natin. At dagdag niyan ay nagsasampa rin ako sa Supreme Court kung ano mga kaso at nagsampa rin ako sa COMELEC, kaya ako nagsampa ng disqualification laban kay Erwin Tulfo dahil part po ng advocacy ko na kahit man lang papano makatulong ako sa pagpapalinis ng pagtakbo ng ating pamahalaan. Kagaya nitong unang proyekto ko ngayon, ay dapat tatapusin ko na mananalo ko dito na kailangan tanggalin bilang senador si Erwin Tulfo dahil siya po Amerikano, falsifikador at wanted sa Amerika. Kaya kakahiya, pero itong Pilipinas na ito, alam na alam ni Erwin Garcia yan. At dahil na alam niya, pagbaba niya sa pwesto, kakasuhan ko po siya number 1 ng disbarment. Number 2, kakasuhan ko siya ng plunder, yung pagpag sa imprinta niya ng mga some official ballot na umabot na sa 6 million copies at dumating sa 140 plus million na nagastos. Nang dahil sa alam naman niya na wala pang utos ang Supreme Court kung sino ang ibang isasama sa kandidatura ay pinangungunahan niya. Therefore, ang dami mo ng kasalanan dito, Erwin Garcia. Kasunod na kasalanan mo, nagsampa po ako. Sarili ko gastos, mahigit 20,000 ang nagastos ko dyan. Nagsampa rin po ako ng tinatawag na petition for the declaration of general failure of election insofar as the senatorial candidates are concerned. Bakit po? 17 million na Pilipino ay hindi binilang ang boto nila sa pagkasenador. Ang ibig sabihin ay lumampas daw sa 12 ang binoto. Ibig mo sabihin, 17 million na 30% sa kabuang butante natin ay mga tanga. So, yan po ang aking advokasya. Sana gayahin din ako ni Mr. Ronald Cardema. So, magandang gabi po sa lahat.